ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Inilunsad ng pamahalaan ng Innovation Roadmap ng bansa at nangakong gagawing inobasyon ang sentro ng sustainable development. Pinangunahan ni National Innovation Council o NIC Chairperson Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng National Innovation Agenda and Strategy Document o NIASD. Kasama si NIC Vice Chairperson, National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan at mga miyembro ng Council mula sa pamahalaan at pribadong sektor. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pangulong Marcos na ang NIASD ay blueprint na magpapabilis ng innovation governance ng bansa at nagtataguyod ng kultura ng inobasyon ng mga siyentista, mananaliksik, negosyante, inhenyero at mga mamamayan. Nakalatag sa NIASD outline ang 10 taong bisyon, pangmatagalang layunin at mga estratehiya para sa pagpapaunlad ng mga prioridad sa inobasyon at pamamahala ng bansa. Nakabase ang dokumentong ito sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 na tumutukoy sa pagbubuo ng dynamic innovation ecosystem bilang isa sa 6 na estratehiya na magpapanatili ng mabilis at inklusibong pag-unlad. Binibigyang diin sa dokumento ang pangako ng pamahalaan na magbigay ng mainam na environment na susuporta sa mga negosyante at mamumuhunan sa pamamagitan ng 5 innovation enablers. Kabilang ang NIC na isang innovation governing body, mga polisiya, infrastruktura, pondo at mga programa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakatakdang makipagpulong si National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa susunod na linggo upang talakay ng resulta ng pagpapatupad ng price cap sa bigas. Ayon kay Balisacan, batid nilang maraming dapat ikonsidera at inaasahan nilang hindi magtatagal ang price cap dahil posible itong makalikha ng maraming problema. Matatandaan nitong simula ng buwan ng Setyembre ipinatupad ang price ceiling sa bigas dahil sa pagtaas ng retail prices. Sa ilalim ng Executive Order No. 39, 41 pesos kada kilo ang price ceiling sa regular milled rice habang 45 pesos naman sa well milled rice. Upang lalo pang babaan ang presyo ng bigas, inirekomenda kamakailan ng NEDA ang pagbabawas ng taripa ng inaangkat na bigas, ngunit hindi inaprubahan ang panukala ni Pangulong Marcos. Ani Balisacan, nag-aalala sila sa epekto ng pagtataas ng presyo sa inflation. Ngunit batay sa monitoring ng Department of Agriculture, nagsimula na anya ang presyuhan ng bigas sa pandaigdigang merkado na bumaba at gumanda na rin ang global rice production. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang business, inaasahang lalaki ang ekonomiya ng Pilipinas sa 5.5% ngayong taon dulot ng paglaki sa government spending ayon sa ulat ng First Metro Investment Corporation o FMIC at ng University of the Asia and the Pacific o UANP. Sa September issue ng market call na inilabas nitong Miyerkules, sinabi ng FMIC at ng UANP na may tsansang maabot ng Philippine economic growth sa ikatlong quarter ngayong taon ang 5 hanggang 5.2%. Sa ika-4 na quarter ngayong taon, tinataya ng FMIC at ng UANP ang Gross Domestic Product o GDP ng bansa na lalaki sa 6%. Dadalhin ito ang full year GDP growth sa 5.5% na mababa lamang ng kaunti sa 6 hanggang 7% target ng pamahalaan ngayong taon. Lumaki ang ekonomiya ng Pilipinas sa 4.3% sa ikalawang quarter ngayong taon, habang lumiit naman ang government expenditure sa 7.1%. Ngunit inaasahan ng FMIC at ng UANP na tataas ang government spending sa ikalawang half ng taon. Maliban sa government spending, umaasa ang FMIC at UANP na itutulak ng manufacturing at construction ang economic growth, gayon din ang transportasyon, storage, accommodation, food services at trade. Samantala, ayon sa ulat, maaaring bumaba ang inflation sa 4% sa Nobyembre kasabay ng pagbaba ng presyuhan ng mga pagkain. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.